Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Muli po narito po ako ang inyo pong hamak po at aba po ninyong lingkod. Wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Palagi ko po yung uulit-ulitin sa inyo sa umpisa po ng akin pong mga kapahayagan. Pero ngayon pong araw na ito, ayon sa ating banal na Espiritu Santo ay ito muna yung ipahayag ko po sa inyo. Dahil nga po ang inyong hamak na lingkod ay dumating na po ako sa sinasabi po ng ating Espiritu Santo sa tamang gulang ko po, sa tamang edad ko po. Sa edad ko po, 52 taong gulang. Panahon na daw po ayon sa kanya, dahil ayon po sa kanya ako daw po ay ganap na at buong buo na. Bagamat madalas po ay napapatanong ako kahit sa sarili ko kung saan ba ako naging ganap o buong buo na. Pero ayon po sa kanya, ito na daw po yung tamang panahon, dahil nga po ang kampon po ng kalaban po, ang kampon po ng kalaban ay talaga pong naghahasik na po naghahasik na po at nagpaplano o planong-plano na po ang lahat para sa kanila. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, kailangan ko na daw pong magsimula. At yan nga po ay yung sinasabi po niya na magiging papel ko po sa mundo. At yan po ay ang pagiging asin ko po sa sanlibutan ito. Pagbabalik tanaw lang po nung panahon pong ako'y kanyang sinusubok, 5 taon na o halos 7 taon na ang nakakaraan, habang ako po ay nakahiga sa akin pong silid tulugan, mismo sa akin pong mga palad po, ay nagulat po ako nung panahon pong ako'y kanyang sinusubok nung rumihistro po sa aking palad sa pamamagitan po ng mga linya po ang salita pong asin. So nung mga panahon po na yun, nagulat po ako dahil sa biglang tingin ko po ay ang nabasa ko po ay assassin. Assassin. So akala ko po wala lang po yun. Yun nga po pala ay mayroon pong mahalagang parte po sa akin pong pagkatao na hindi ko po maiiwasan o pwedeng talikuran, dahil malamang po ay ito po talaga yung ibinigay po niya sa akin na kailangan kong gampanan. Pagiging asin daw po. Darating po ang matindi pong taghirap, matinding gutom, matinding hirap, at darating po yung sa mga araw po na paparating, halos lahat po ng uri ng pagkain ayon po sa ating banal na Espiritu Santo ay magiging kontaminado po ng lahat po ng laman po at dugo po ng tao. Walang sino man daw po ang aamin o hayagang ihahayag nga po ang tagong-tago pong plano po ng mga kampon po na ang nagnanais po sila ang tanghaling Panginoon po. Narito po ako para po sa inyo po na nagpapalagana po ng pagkain ng laman ng tao at pag-inom po ng dugo po ng mga ito. Ang inaasahan po ninyong kapangyarihan mula po dyan sa sinasabi ninyong yan ay ang atin pong banal na Espiritu Santo ang nagsasabi po at nagwiwika po sa inyong lahat na yan po ay galing po sa kampon po ng kadiliman. Ang atin pong
Espiritu Santo ay labis po ang pag-ibig at pagmamahal po. Hindi lamang po sa kanyang mga tupa, maging sa inyo po. Totoo pong may Diyos na totoo. At yan po ay ang atin pong Diyos na kataas-taasang totoo. Ang Espiritu Santo, ang Haring Hesukristo at mahal na Birheng Maria, kasama po ng kanyang mga supling, ay 3 pong persona po sa iisa pong Diyos. Dahil nga po ang Haring Hesukristo ay naisilang at ang mahal na Birhen na Bura po ang kanyang alaala, ang natatangi po at nag-iisa po na nakaalam po ng lahat na kailanman po'y hindi nakalimot ay ang atin pong Espiritu Santo. Walang sino man po dahil ang lahat po'y pumanaw at ang sa bawat pagsilang po'y panibago pong kasaysayan ng kanilang buhay po. Ang ating mahal na Birhen, bagamat hindi po isinilang nang siya po ay nakihalo sa atin sa sanlibutan, ay nabura po ang kanyang alaala mula po sa umpisa po ng lahat at halos ngayon lang pumuli nanumbalik po sa pamamagitan din po ng ating Espiritu Santo. Nananawagan po ang Espiritu Santo kasama po ng hamak at aba pong lingkod niya. Mahal na mahal na mahal na mahal po ng ating Panginoon ang lahat. May panahon pa po. Ang kapangyarihang hiram po ang inyong pong mga pinaplano, ang lahat-lahat po'y hindi po nalilingid po sa Kanya. Wala pong natatago sa Kanya at kitang-kita po niya ang lahat po ng nangyayari sa ibaba. Ang inyo pong abang lingkod, wala po akong kapangyarihan. Pwede niyo akong tugisin, pwede ninyo akong asasin dahil nga po sa tindi ng aking kapahayagan. Pero ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ang sino man pong tumutugis at tumutuligsa sa hamak po niyang lingkod, ang inyo pong tinutugis, ang inyo pong tinutuligsa ay hindi po ako, kundi siya pong nag-utos po sa akin. Ang hatid ko po ay pag-ibig po. Wala po akong intensyon na ipahiya kayo or siraan kayo. Ang akin pong kapahayagan ay nagmula po sa Kanya. Ngayon pong nasa panahon tayo ng tinatawag na paghuhukom at habang wala pa po yung sinasabing paghatol, may panahon pa po. Para po sa mga tupa ng ating Diyos na kataas-taasan, alam ko po na labis ang pagkaligalig takot na nandyan po sa inyong kalooban. Kaya nga po ang ating banal na Espiritu po ang nagsasabi po na dahil nga po ako ay nasa sapat na gulang na, ay kailangan ko na pong magsimula po. Sa susunod po ay iaayos ko lamang po kung paano po kayo para po doon sa mga naniniwala, nagtitiwala, kung paano po kayo direktang makakakonekta po doon sa numero na ibibigay ko. At doon po malalaman ninyo yung mga detalyado kung paano ko po kayo matutulungan po sa abot po ng makakaya ko po. Wala po akong intention na kahit na ano, at lalong-lalo po na wala po akong maipagmamalaki po sa inyo pong lahat, o wala akong kapangyarihan, wala po ako kahit na ano, maliban po sa sinasabi po ng ating banal na Espiritu Santo na ako ang asin ng sanlibutan. Yun lang po. Hanggang sa muli po. Wala na naman tayong oras. Bye! Mabuhay po tayo pong lahat.